Biglang sumingaw ang masangsang na amoy na minusok sa ilong at nagpatindig ng balahibo ng sinumang dumaan. Sa isang makitid na bangketa sa gilid ng kalsada sa Caloocan, may nakahandusay na isang sako na kulay berde. Mukha itong marumi, basa at nakapagtatakang mabigat. Mula pa kaninang umaga, tingin lang ng tingin ang mga tao. Akala nila ay sako lang ito ng basura galing sa palengke. Ngunit nang magtakip silim, sinipa ng marahan ng isang matandang lalaki ang sako gamit ang dulo ng kanyang sapatos. Nang tumama ang paa niya sa sako, ang laman nito ay parang laman loob, parang katawan ng tao na pinilit pagkasyahin sa loob. At nang bumukas ng bahagya ang sako at nahanginan, agad na sumabog ang napakabahong amoy. Amoy ng bangkay na ilang araw nang nabubulok sa kulob na lugar. Sa sobrang gulat, napaatras ang matanda sa takot. Isipin mong nakatayo ka doon, sa gilid ng maingay na kalsada, at mapagtanto mong ang laman ng sako ay hindi basura, kundi isang tao, isang babae. Sino siya? Sino ang may kayang ibalot ang isang tao na parang basurang itatapon? At bakit inilagay ito sa gitna ng mataong lugar ng gabing iyon? Kumalat ang lagim sa buong barangay. Habang ang salarin ay maaaring malaya pang naglalakad ng may kalmadong mukha. Magandang araw po sa inyong lahat. Mag-alay tayo ng sandaling katahimikan at panalangin para sa kapayapaan ng bawat isa. Sana sa pamamagitan nito ay maging mas panatag ang ating mga puso at mapuno ng biyaya ang ating mga buhay. Hapon na noon. Ang kalsada ay puno pa rin ng ingay ng mga sasakyan at mga vendors na nagliligpit ng paninda. Ngunit malapit sa isang bakanting bodega na may numerong 282G, kakaiba ang pakiramdam. Matapos makatanggap ng report mula sa mga residente, 2 pulis mula sa lokal na presinto ang unang dumating. Naglagay sila ng police line habang pinapanatili ang distansya mula sa kahina-hinalang berdeng sako. Si Lieutenant Seno Pascual ang nanguna sa paunang pagsusuri. Dahan-dahan siyang lumuhod at nakita ang nilo na tali na mahigpit na nakapulupot sa 2 patong ng sako. Halatang sinadyang takpan ng maigi. Hindi ito ordinaryong basura, bulong niya. Nang buksan ng ibang operatiba ang sako ng maingat, sumabog palabas ang masangsang na amoy, dahilan para magtakip ng ilong at umatras ang ilang usisero. Sa loob, nakita ang katawan ng isang babae na nakabaluktot at nakadapa. Puno ng sugat ang katawan at walang saplot. Huminga ng malalim si Seno. Tanda ito na hindi simple ang kasong ito. Agad niyang kinontak ang Identification Unit ng Manila Police District at humingi ng tulong sa SOCO, Scene of the Crime Operatives, nang walang pagkaantala. Hindi nagtagal. Ilang sasakyan ng pulis at team ng SOCO ang dumating na umagaw sa atensyon ng mga residente. Sa paunang eksaminasyon, nakita ang malubhang sugat sa ulo ng biktima. Parang pinalo ng matigas na bagay gamit ang matinding lakas. Murder ito, sabi ng medical legal na sumusuri. Matigas pero mabigat ang boses niya. Ang sugat sa ulo ay imposibleng aksidente. Ang nagpakomplikado sa sitwasyon, ang lokasyon kung saan natagpuan ang bangkay ay walang senyales ng anumang away o gulo. Walang dugo, walang bakas ng pagkakaladkad. Ibig sabihin, ang katawan ng babae ay dinala mula sa ibang lugar at sadyang itinapon dito. Si Major Rahmat Hidalgo, ang opisyal na itinalagang humawak sa kaso, ay dumating na may mabibigat na hakbang. Pinagmasdan niya ang sako ng ilang segundo bago tingnan ang paligid, mataong lugar. Malapit sa karaoke bar at mga kainan. Gusto ng salarin na gamitin ang ingay at dami ng tao para maitago ang ginawa niya, sabi niya. Pero alam ni Major Rahmat na ang paghahanap sa salarin sa mga kaso ng dumping ay nakadepende sa pagkakakilanlan ng biktima. Kung walang pagkakakilanlan, ang investigasyon ay ikot lang ng walang patutunguhan. Kaya ang unang prioridad ay alamin kung sino ang babaeng ito. Habang nangungolekta ng ebidensya ang team. Kinausap ni Lieutenant Seno ang ilang residente na unang nakakita sa sako para ipaliwanag ang napansin nila mula kaninang umaga. Isang aling nagtitinda ng fishball ang nagsabing, akala ko basura lang talaga, sir. Mula umaga hanggang tanghali walang lumalapit. May nakita ba kayong kahina-hinalang sasakyan? Tanong ni Seno. May nakita akong pick-up na dumaan nung madaling araw, pero hindi ko alam kung konektado iyon. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga residente ay walang nakitang kakaiba. Maingay ang kalsadang ito mula umaga kaya madaling matabunan ang anumang kahina-hinalang galaw.
Nang gumabi na, nakatuklas ang soko ng isang mahalagang bagay, mga piraso ng tuyong lupa at tipak ng pintura ng pader na nakadikit sa balat ng biktima. Ang kulay ng pintura ay hindi tugma sa mga gusali sa paligid. Mabilis na nag-isip si Major Rahmat, ibig sabihin, namatay ang biktima sa ibang lugar. Kailangan nilang mahanap ang lugar na iyon bago mawala ang mga bakas. Ngunit may isa pang clue, malabo pero kapansin-pansin para sa pandinig ng mga veteranong pulis. Isang residente na ang bahay ay nasa likod mismo ng bakanting bodega, ang nagsabing nakarinig siya ng malakas na tahol ng aso bandang 1:00 ng madaling araw. Tapos bigla itong tumigil. Hindi ordinaryong tahol, sabi niya. Parang tahol ng asong nagulat, parang may nakitang hindi dapat. Dahil sa maliit na clue na iyon, nagdesisyon agad si Major Rahmat. Suyurin ang likurang bahagi. Hanapin ang anumang bahay, bodega, o bakanting lote. Ang kahina-hinala, ilang pulis ang pumasok sa masikip na eskinita, patungo sa looban ng lugar na malapit sa palaisdaan sa Navotas. Habang lumalayo sa highway, lalong tumatahimik ang paligid. Sa kaliwat kanan ay puro lumang bahay, bakurang puno ng matataas na damo, at mga kinakalawang na bakal na bakod. Ang aandap-andap na ilaw ng poste ay nagpapahaba at nagpapabigat sa anyo ng bawat anino. Matapos maglakad ng mga 100 metro, nakita ni Lieutenant Seno ang isang malawak na bakuran na may mataas na bakod na alambre. Sa likod nito ay nakatayo ang isang semi-permanent na bahay. Mukhang pahingahan ng bantay ng palaisdaan. Ang nagpatigil sa kanya ay ang berkak, mansa, na kulay pula. Sa may gate, tuyo na ito, pero hindi nawala kahit na ulanan nung madaling araw. Naningkit ang mata ni Major Rahmat, tinutukan ito ng flashlight. Mukhang dugo. At sa sulok ng bakuran, nakasandal ang ilang sako na may dalawang kulay, berde at puti, nakamukhang kamukha ng sako kung saan natagpuan ang bangkay. Tumango ng mariin si Rahmat. Ituloy natin ang inspeksyon. Kutob ko hindi ito nagkataon lang. Tumunog ng mahina ang gate na alambre nang itulak ito ni Lieutenant Seno. Ang amoy ng lansa at lumot mula sa palaisdaan na matagal nang hindi naalagaan ay sumalubong sa kanila. Magulo ang bakuran, may timbang nakataob, sako ng pataba, tali ng nilon, at ilang malabong bakas ng paa na nagsisimula ng mabura dahil sa ulan. Itinutok ni Major Rahmat ang flashlight sa lupa, inoobserbahan ang bawat detalye. Sa kanurang bahagi ng bakuran, may bakas na parang may mabigat na bagay na ibinaba doon, pahaba ang hugis. Parang hugis ng katawan ng tao na binaba, bulong ni Seno. Hindi natural ang pwesto. May ibinaba ang suspect dito. Yumuko si Rahmat. Tiningnan ng malapitan, ang direksyon ng mga bakas ay papunta sa loob ng bahay. Pasukin natin. Hindi nakakunsi ang pinto ng maliit na bahay. Nang dahan-dahang itulak, mas masangsang at mabigat ang hangin sa loob. Isang maliit na bumbilya ang nakasabit sa gitna ng kwarto. Umuugoy ito ng dahan-dahan dahil sa hangin mula sa labas. Sa ibabaw ng sementadong sahig, malapit sa kusina, may isang malaking mansa na kulay itim, malinaw na dugo. Bago pa lang to, sabi ni Rahmat habang hinihipo ang sahig gamit ang gloves. Kahit mukhang sinubukang linisin. Ito ang crime scene. Sinuri ni Seno ang ibang sulok ng kwarto. Sa maliit na mesang kahoy, may baso na may upos ng sigarilyo na kalahati pa lang ang sunog. Sa ilalim ng upuan, may tsinelas na malaki ang size, maruming damit pang trabaho na nakasabit sa pader, at isang lumang keypad phone na walang baterya na nakalatag sa sahig. Lahat ng ito ay senyales na hindi bakante ang bahay. May nakatira o madalas tumambay dito. Sa likurang bahagi, may masikip na pasilyo papunta sa pinto palabas ng palaisdaan. Sa ibabaw ng tumpok ng mga berding sako, nakita ni Seno ang putol na piraso ng nylon rope na kaparehong-kapareho ng kulay ng taling ginamit sa sako ng bangkay. Hindi na ito pwedeng ipagkibit-balikat, sabi niya. Pero alam ni Major Rahmat na ang susunod na hakbang ay dapat mas malinaw. Sino ang may-ari ng bahay na ito? Isang residente na kanina pa sumisilip mula sa malayo ang dahan-dahang lumapit. Maputla ang mukha niya, parang na-realize kung gaano siya kalapit sa trahedya. Sir, kay Aris Santos ang bahay na to, utal niyang sabi. May maliit siyang palaisdaan, pero ang madalas magbantay dito ay ang kapatid niya, si Henry. Ang pangalang iyon ay nagpalingon kay Rahmat papunta kay Seno. Henry Santos. Pwedeng kakilala ng biktima.
Mukhang litong-lito ang residente. Hindi niya maintindihan ang koneksyon. Ang alam ko lang, madalas siyang umuwi ng gabi. Minsan may kasama, minsan wala. Kagabi nakabukas ang ilaw dyan, pero wala naman akong narinig. Bago pa makasagot si Rahmat, narinig ang tunog ng isang lumang motorsiklo mula sa di kalayuan. Ang ilaw nito ay tumatama sa daanan. Papalapit ng papalapit. Mabilis na senyas ang ibinigay ni Seno. Lahat ng miyembro ng team ay tumabi sa madidilim na gilid ng bahay. Tumayo si Major Rahmat ng tuwid sa harap ng pinto. Naghihintay. Huminto ang motor eksakto sa tapat ng pinto. Bumaba ang isang lalaki na may dalang maruming bag, magulo ang buhok. Pagod ang mukha at malikot ang mga mata, parang hindi natulog ng magdamag. Nang akmang bubuksan na niya ang pinto, humakbang pasulong si Rahmat. Henry Santos, tanong ni Rahmat ng kalmado. Kailangan nating mag-usap. Nanigas ang katawan ni Henry. Sinubukan niyang umatras. Pero 2 pulis na ang lumabas mula sa dilim para harangan ang tatakbuhan niya. Ang tingin niya ay mabilis na lumipat sa sahig, tapos sa mansa ng dugo malapit sa kusina. Biglang namutla ang mukha niya. Bakit? Bakit kayo nandito? Basag ang boses niya. Dahil may pinatay sa lugar na to, patag na sagot ni Rahmat. At lahat ng ebidensya nakaturo sa'yo. Lumunok si Henry. Ang kamay niyang may hawak na bag ay lalong nanginig. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto. Kung ganun, magpaliwanag ka, putol ni Rahmat ng mariin. Pumikit si Henry. Bumagsak ang balikat niya na parang nawala ng lakas. Ilang segundo ang lumipas, bumulong siya, halos hindi marinig. Gusto ko lang siyang kausapin nung gabing yun. Pero nagbago ang lahat. Hindi ko akalaing aabot sa ganito. Naningkit ang mata ni Rahmat. Ang tinutukoy mo ba ay si Sara Villanueva? Hindi nakasagot si Henry. Ang pananahimik niya ay sapat ng sagot. Nagkatinginan ang mga pulis. Alam nilang ang pag-amin na ito ay simula pa lamang. At sa gabing iyon, ang tahimik na palaisdaan sa Navotas ay ibinunyag na ang mga sikreto nito. Nakaupo si Henry sa isang umaugang silyang kahoy sa sala. Nakaposas ang 2 kamay. Nakayuko. Ang bumbilya sa kisame ay patuloy na kumukurap-kurap na nagpadagdag sa tensyon. Nakatayo si Major Rahmat sa harap niya. Habang si Lieutenant Seno ay nagtatala ng bawat maliit na galaw ng suspect. Simulan mo sa umpisa, dahan-dahan pero matalim na sabi ni Rahmat. Anong nangyari nung gabing iyon? Huwag kang maglalaktaw kahit 1 segundo. Huminga ng malalim si Henry, tila inihahanda ang sarili sa realidad na matagal na niyang iniiwasan. Dumating si Sarah bandang 9:00 ng gabi, mahina niyang sabi. Tumawag muna siya, sabi niya gusto niyang makipag-usap saglit. Ayon sa kanyang salaysay, si Sara Villanueva ay dating nakatira kasama niya ng ilang buwan bago sila naghiwalay dahil sa madalas na pag-aaway tungkol sa pera at selos. Matapos lumipat ni Sara, bihira na silang mag-usap. Pero 5 araw bago ang insidente, muli silang nagkaka-text. Mukha siyang pagod nung gabing iyon, dagdag ni Henry. Sabi niya galing siya sa palengke. Nag-usap kami saglit. Tapos, parang naging okay kami ulit gaya ng dati. Hindi nag-react si Rahmat, nakatitig lang ng matalim. Hinihintay ang karugtong. Nagpatuloy si Henry sa mahinang boses. Pagkatapos nun, nagyosi ako sa labas. Pagpasok ko ulit, nakita ko siyang binubuksan ang pitaka ko. May hinahanap siya. O baka may kinukuha. Tumigil sa pagsusulat si Seno. Inilapit ni Rahmat ang katawan niya. Anong kinuha niya? Hindi ako sigurado. Kinagat ni Henry ang labi niya. Pero nagalit ako agad. Akala ko kukupitan niya ako. Tinanong ko siya. Nagalit din siya. Nagtulakan kami. Nagsimulang manginig ang boses niya, tila nararamdaman ulit ang sandaling iyon. Sabi niya wala akong pinagbago. Sabi niya puro ako bintang. At nung sinubukan niyang umalis, hinila ko ang kamay niya. Nadulas siya. Tumama ang ulo niya sa sementadong sahig. Itinigil ni Henry ang kwento. Tumahimik ang kwarto ng ilang segundo. Tinitigan siya ni Rahmat ng walang kurap. Nung oras na iyon, humihinga pa siya.
Tinakpan ni Henry ang mukha gamit ang dalawang kamay. Hindi ko alam. Nagpanik ako. Sinubukan ko siyang gisingin. Pero hindi siya gumagalaw. Ayon sa kanya, ang takot ang nagtulak sa kanya sa isang baliw na desisyon. Binuhat niya ang katawan ni Sarah sa kusina. Kumuha ng dalawang sako at nylon rope na karaniwang ginagamit pantakip sa pakain ng isda. Ipinasok niya ang katawan ni Sarah sa sako. Tinalian ng mahigpit at naghintay hanggang sa tumahimik ang paligid. Lumabas ako saglit, sabi niya. Halos hindi na marinig ang boses. Pumunta ako sa terminal. Uminom ng tsaa kasama ang kaibigan ko. Umaasa akong pag-uwi ko may maiisip akong paraan. Pero pagbalik ko, nandoon pa rin ang katawan. Lalo akong natakot. Bandang 1:00 ng madaling araw, pinasa ni Henry ang sakong mailamang katawan ni Sarah, lumabas sa pinto sa likod papunta sa makitid na daanan. Madilim at tahimik ang nilakaran niya. Tanging tunog ng tubig sa palaisdaan at tahol ng aso ang bumasag sa katahimikan. Dinala ko yung sako ng malayo, pero sumakit ang balikat ko. Binaba ko saglit. Bumagsak ng malakas ang sako. Narinig ko yung tunog na parang may tumamang bagay sa lupa. Pinigil ni Rahmat ang hininga. Ang detalyeng iyon ay tugma sa pangalawang sugat sa ulo na nakita ng forensic. Tapos itinuloy ko ang paglalakad, sabi ni Henry na basag ang boses. Pero pagkalipas ng 200 metro, hindi ko na kaya. Nahulog ulit ang sako. Sa pagkakataong ito, malapit sa malaking puno. Nakita ko nang tumatagos ang dugo sa sako. Sumulyak siya kay Rahmat tila nagmamakaawa, tapos yumuko ulit. Hindi ko na kayang ituloy. Masyadong maliwanag ang ilaw sa kalsada. Kaya iniwan ko na lang ang sako sa gilid ng bangketa. Akala ko iisipin ng mga tao na basura lang yun hanggang umaga. Huminga ng malalim si Rahmat. At kinaumagahan, bumalik ka. Opo. Gusto kong kunin at itapon sa mas malayong lugar. Pero may mga taong dumadaan. Natakot ako. Kaya umuwi na lang ako. Muling binalot ng katahimikan ang kwarto. Sa huli, nagsalita si Rahmat, pagkatapos nun, itinapon mo ang mga gamit ni Sarah. Tumango si Henry. Tinapon ko malapit sa bukid. Damit, makeup, pati yung e-bike niya. Gusto ko lang. Gusto kong burahin lahat ng ebidensya. Matagal na tinitigan siya ni Rahmat bago nagsalita. Ang binura mo ay hindi ebidensya. Ang inalis mo ay buhay ng isang tao. Hindi sumagot si Henry, blanko ang mga mata. Tila napagtanto na niya na ito na ang katapusan ng malaya niyang buhay. Matapos maitala ang paunang pag-amin ni Henry, seninyasa ni Major Rahmat ang kanyang team na dalhin ang suspect sa patrol car. Pero, malayo pa sa tapos ang trabaho nila. Ang pag-amin ay hindi sapat na ebidensya. Kailangang masuri, maitugma, at mapatunayang totoo ang lahat sa lalong madaling panahon. Ang kaso ng body in the sack ay mabilis na kumalat sa social media sa Manila. Nagdulot ito ng takot sa mga residente ng Navotas, Caloocan at matinding pressure sa pulisya. Pagkaalis ni Henry, muling sinulid ni Rahmat at Seno ang bahay sa palaisdaan. Kailangan natin ng matibay na physical evidence, sabi ni Rahmat. Hindi sapat ang bakas ng dugo lang. Tumango si Seno at kumuha ng bagong gloves. Sinuri niya ang aparador na halos bulok na. Sa loob, may ilang gamit sa trabaho, kalawanging martilyo, mapuro na itak, at sando na maasim ang amoy, pero walang mukhang konektado sa krimen. Sa may kusina, nakita ni Seno ang isang timbang plastik na may lamang tubig na medyo mapula ang kulay. Kalmado ang tubig, walang amoy, pero malinaw ang bakas ng paglilinis sa gilid ng timba. Ginamit ito panglinis ng sahig. Sinabi ng suspect na sinubukan niyang burahin ang ebidensya, pero mas interesado si Rahmat sa sahig na nagsisimula ng magka-crack. Kinuha niya ang flashlight at itinutok sa maliit na siwang sa pagitan ng mga bitak. May hibla ng buhok at maliit na mansang mapula na natuyo na. Kailangang kunin to ng soko, mabilis niyang sabi. Muling ipinatawag ang identification team para kolektahin ang lahat ng biological evidence sa lugar, mansa ng dugo, buhok, piraso ng balat, pati ang teksture ng lupa na nakadikit sa ilalim ng pinto sa likod. Lahat ay inilagay sa evidence bag at nilagyan ng label. Pagkatapos, sinuri ni Rahmat ang labas ng bahay.
Ang mga bakas ng paa na kanina ay malabo, ngayon ay mas malinaw ng sininagan ng flashlight mula sa ibang anggulo. May pattern ang sapatos na kakaiba, may linyang diagonal ang swelas at may bilog sa sakong. Kaninong sapatos to? Agad na tinawag ni Seno ang isang pulis. Kinuha nila ang tsinelas at sapatos ni Henry mula sa sala para ikumpara. Ang sample ng swelas ay tugma sa bakas sa bakuran na nagpapatibay na ito ang pangunahing crime scene. Gayunpaman, may isang mahalagang bagay na nawawala, ang cellphone ng biktima. Alam ni Rahmat na sa maraming kaso, ang cellphone ay ang tahimik na saksi ng call logs, messages, huling lokasyon, at pagpapalit ng ETH card. Lahat ng ito ay pwedeng magbunyag ng totoong motibo. Kailangan nating mahanap ang cellphone ngayong gabi, mariin niyang sabi. Naghiwalay ang team. Pinangunahan ni Seno ang grupong sumusuyod sa dinaanan ni Henry, mula sa makitid na daanan hanggang sa bangketa kung saan nakita ang sako. Sinuri nila ang bawat madilim na sulok, kanal, damuhan at bakuran ng mga residente. Ang ilaw ng flashlight ay parang maliliit na espiyang tumatago sa dilim ng gabi. Samantala, nagtanong-tanong si Rahmat sa mga residente sa paligid ng palaisdaan. Isang lalaking nagbabantay sa katabing bodega ng isda ang umaming may nakita siyang taong may pasan na malaking sako na dumaan sa likod ng bahay bandang 1:00 ng madaling araw. Akala ko po bitbit lang niya yung pakain sa isda, sir. Hindi ko naisip na masama yun. Naitala ang testimonya. Tugma ang oras at direksyon sa galaw ni Henry. Ilang oras ang lumipas, nakakita si Seno ng isang piraso ng phone case na nakalaglag sa ilalim ng talahiban malapit sa bakod. Kulay light purple ito, tugma sa description ng gamit ni Sarah ayon sa pamilya niya. Pero ang cellphone mismo ay wala. Bumuntong hininga si Seno. Baka itinapon niya sa mas malayo. Nang lumampas na ng hating gabi, nagdesisyon si Rahmat na puntahan ang pangalawang lokasyon na inamin ni Henry, ang lugar kung saan niya itinapon ang mga gamit ni Sarah. Mula sa bangketa, lumipat ang team sa isang maliit na bukirin mga 2 kilometro mula sa palaisdaan. Umiihip ang hangin, dahilan para gumalaw ang mga damo na parang maitim na alon. Sa ilalim ng maliit na tulay na halos hindi makita kung hindi ilawan, nakakita sila ng isang lusaw na plastic bag sa loob, may damit, pantalon, jacket, at makeup. Lahat ay basa dahil sa ulan nung nakaraang umaga. Binuksan ni Rahmat ang mga ito isa-isa. Nag-iingat na huwag masira ang ebidensya. Sa wakas, nahanap din bulong niya. Kinunan ng litrato at inempeke ang mga gamit. Pero nang suyurin ng isang pulis ang paligid, sumigaw ito, "Sir, baka ito yung cellphone." Sa gitna ng basang damuhan, may cellphone na puno ng putik. Basag ang screen, pero buo pa. Kinuha ito ni Rahmat gamit ang gloves. Kung mabubuhay pa to, makukuha natin ang buong kwento. Dinala ang lahat ng ebidensya sa opisina ng gabing iyon. Kahit pagod, naramdaman ni Rahmat na nabawasan ang bigat ng kaso, ang mga physical evidence, personal na gamit, baka sa crime scene, at pag-amin ni Henry ay bumubuo na ng iisang direksyon. Lumapit si Seno. "Sir, pahinga muna tayo." Kung tugma to sa confession, sarado na ang kaso sa loob ng 24 oras. Dahan-dahang tumango si Rahmat. Pero hindi pa tapos. Kailangan nating siguraduhin na bawat bahagi ay may sagot. Kinaumagahan, puno ng aktibidad ang opisina ng Manila Police District bago pa sumikat ang araw. Naghihintay na ang mga teknisyan ng forensic lab dala ang paunang resulta. Pumasok sina Major Rahmat at Lieutenant Seno sa maliit na conference room. Dala ang lahat ng ebidensyang nakuha kagabi, iniabot ng forensic expert ang unang folder. Ang dugong nakuha sa sahig ng bahay sa palaisdaan ay tugma sa blood sample ni Sarah Villanueva, sabi nito. Walang duda. Doon nga ang primary crime scene. Tumango si Rahmat. Tugma yun sa hinala nila. Ang pangalawang folder ay tungkol sa fingerprints. Nasa sako, sa nylon rope, at sa cellphone ng biktima ang fingerprints ni Henry, dagdag ng eksperto. Inamin ni Henry na ginamit niya ang cellphone ni Sarah pagkatapos ng krimen. Bulong ni Seno. Pero sabi niya chinek lang daw niya. Hindi matigas na sagot ng eksperto. Ang thief card na nakuha namin sa bulsa ni Henry ay tugma sa thief card ng biktima. Hindi lang niya binuksan.
Talagang binalak niyang gamitin ang cellphone na parang sa kanya. Sinulat ni Rahmat ang puntong iyon. Indikasyon ito na ang suspect ay hindi lang nagpanik, kundi gusto ring burahin ang pagkakakilanlan ng biktima at makinabang pa. Ang sumunod na report ay mas importante, ang cause of death. Namatay ang biktima dahil sa matinding impact sa likod ng ulo. Pero may pangalawang sugat na mas malalim sa kaliwang bahagi ng ulo, resulta ng pagtama matapos mahulog ang katawan o mahampas habang walang malay. Tumingin si Seno kay Rahmat. Tugma yan sa kwento niya na nahulog ang sako ng 2 beses. Huminga ng malalim si Rahmat. Pero may isang bahagi pa ang gumugulo sa kanya, ang motibo. Inamin ni Henry na nagdilim ang paningin niya at nagpanik. Pero may itinatago ba siya para masiguro ang pagkamatay? Nagpa siya silang magsagawa ng follow-up interrogation. Dinala si Henry sa interrogation room. Ang puting ilaw ay tumama sa maputla at pagod niyang mukha. Binuksan ni Rahmat ang folder. Henry, pinatibay ng physical evidence ang pag-amin mo. Pero may isang bagay akong kailangang tiyakin. Bakit hindi ka humingi ng tulong nung natumba si Sarah? Bakit mo siya isinilid sa sako? Kinagat ni Henry ang labi niya. Natakot ako, sir. Kung malalaman ng tao na kasama ko siya, ako agad ang sisisihin. Hindi sapat ang takot para isilid mo ang isang tao sa sako at itapon sa kalsada, putol ni Seno. Ano ba talaga ang nangyari? Nanahimik si Henry. Tumingin siya sa mesa. Maikli ang paghinga. Tapos nagsalita siya ng mas mahina kaysa kanina. Gusto niyang ibili ko siya ng bagong cellphone. Sabi niya huling punta na daw niya iyon. Gusto na niyang tapusin ang lahat. At nagalit ka dun, tanong ni Rahmat. Dahan-dahang tumango si Henry. Pakiramdam ko iniwan ako sa ere. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Pinili pa rin niya yung isang lalaki. Tinitigan siya ni Rahmat ng walang kurap. So hindi ito tungkol sa pitaka. Tungkol ito sa selos. Hindi tumanggi si Henry. Ang pananahimik niya ay isang pag-amin. Pumasok si Seno sa mas teknikal na aspeto. Matapos suriin ang history ng cellphone ng biktima, nakita naming ang huling lokasyon ay tugma sa palaisdaan. Ibig sabihin, kusang pumunta si Sarah. Walang namilit sa kanya. Pumikit si Henry. Pumunta siya para makipag-usap, hindi para makipagbalikan sa akin. At nung tumanggi siya, hindi mo matanggap, dagdag ni Rahmat. Kinuyom ni Henry ang kamao. Hindi ko gustong patayin siya. Nagalit lang ako. Binalot muli ng katahimikan ang kwarto. Tanging ang ikot ng lumang ceiling fan ang naririnig. Sa huli, nagsalita si Rahmat. Henry, ang ginawa mo pagkatapos ng insidente ay mas mabigat kaysa sa aksidenteng sinasabi mo. Naglinis ka ng dugo, binalot mo ang katawan, tinapon mo ng 2 beses, kinuha mo ang mga gamit niya, at sinubukan mo pang gamitin ang cellphone niya. Yan ay planadong kilos para pagtakpan ang krimen. Nagsimulang umiyak si Henry, hindi malakas na iyak, kundi maliliit na hikbi galing sa kawalan ng pag-asa. Tumayo si Rahmat at isinara ang folder. Kumpleto na ang katotohanan. Ngayong araw, ililipat ka na namin sa detention cell. Pagkatapos nito, ipapasa na ang kaso sa piskalya. Habang ginigiya si Henry palabas, lumapit si Seno kay Rahmat. Nakuha natin ang lahat sa loob ng 24 oras, sir. Case closed. Tumango si Rahmat pero nanatiling seryoso ang mukha. Tapos na sa papel. Pero para sa pamilya ni Sarah, nagsisimula pa lang ang lahat. Sa labas ng kwarto. Mabigat at tahimik ang hangin ng umaga sa Maynila. Tila ba pinipigil ng buong lungsod ang paghinga nito? Nabalitaan na nahuli na ang salarin at ang madilim na sikreto sa loob ng berdeng sako ay nabunyag na ng tuluyan. Wala pang 1 linggo matapos humupa ang kaso sa Caloocan Navotas. Nakatanggap si Major Rahmat ng tawag mula sa kasamahan sa Laguna. Tensyonado ang boses sa telepono. Kailangan namin ng tulong mo, Major. May katulad na kaso sa Santa Rosa. May natagpo ang bangkay ng babae sa bakanting lote. Nabubulok na. Walang pagkakakilanlan. Bumuntong hininga ng malalim si Rahmat. Bagong pasanin na naman. Pero ang ganitong klaseng kaso ay hindi makakapaghintay.
Lumarga siya papuntang Laguna ng tanghaling iyon. Pagdating sa Quirgis, Santo Tomas, Santa Rosa, may police line na sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Ang madamong lote ay napapalibutan ng matataas na talahib. Malayo sa kabahayan, masangsang pa rin ang amoy kahit naalis na ang katawan. Si Lieutenant Seno, na sumama kay Rahmat, ay nagsuot ng dobleng face mask. Si Lieutenant Bayu, ang lokal na investigador, ay mabilis na nag-report. Kahapon ng umaga nakita ang bangkay, sir. Isang nanay na kumukuha ng damo para sa kambing ang nakapansin na may nakatakip sa damuhan. Nung nilapitan, katawan pala ng babae. Damit, tanong ni Rahmat. Kumpleto pa, walang senyales ng panggagahasa. Pero basag ang ulo, pinalo ng matigas na bagay. Tumango si Rahmat. Personal belongings? Wala, sir. Walang cellphone, pitaka, OD. Parang sadyang kinuha lahat. Naglakad sila papunta sa mismong pwesto ng pinagkakitaan. Ang lupa doon ay may bakas ng nakahandusay na katawan, pero walang mahabang bakas ng kaladkad. Ibig sabihin, binuhat ang biktima at dahan-dahang binaba, hindi inihagis o kinaladkad mula sa malayo. Lumuhod si Seno, sinuri ang mga balibaling damo. Walang bakas ng away. Mukhang hindi nanlaban ang biktima o wala ng malay nung tinapon dito. Sa tabi ng bakas ng katawan, may nakitang malaking bato at piraso ng hollow block. Parehong may mansang kulay kape. Ipinakita ni Bayu ang litrato ng initial findings. Malamang ito ang naging sandata. Matagal na tinitigan ni Rahmat ang bato. Sugat sa ulo, liblib na lugar, nawawalang gamit at kakaunting bakas. Pulido pero nagmamadali ang pattern. Kung planadong pagpatay to, amateur ang gumawa, sabi ni Rahmat. Kung spontaneous naman, ayaw mag-iwan ng bakas ng salarin pero kulang sa karanasan. Ang susunod na hakbang ay kilalanin ang biktima. Pero walang tatoo. Walang birthmark. Mahirap nang makilala ang mukha dahil sa decomposition. Nagtanong si Rahmat, may report ba ng missing person? Bumuntong hininga si Bayu. Wala pa. Pero ang industrial area sa paligid ay puno ng mga dayong manggagawa. Maraming nakatira sa boarding house. Palipat-lipat sila at madalas late mag-report. Nag-suggest si Seno. Magsimula tayo sa mga paupahan. Tanungin ang mga may-ari kung sino ang huling nakita ilang araw na ang nakararaan. Pumunta sila sa hilera ng murang paupahan na pag-aari ni Mang Slamet. Isang matandang lalaking may makapal na bigote. Sinalubong niya sila ng may pag-aalala. Nabalitaan ko nga pong may natagpo ang babae. Sana po hindi galing sa paupahan ko. Isa-isang tinanong ni Rahmat ang tungkol sa mga tenant na babae. Sa huli, binanggit ni Mang Slamet ang isang pangalan. May isang bata dun. Si Leslie. 4 na araw nang hindi nakikita. Sabi ng kasama niya sa kwarto, umuwi daw sa probinsya. Pero hindi sigurado. Humingi ng permiso si Rahmat na inspeksyonin ang kwarto ni Leslie. Maliit lang ang kwarto. Sapat lang para sa 2 manipis na kutson at isang plastik na kabinet. Pero may kakaiba, walang senyales na nag-impake ang tao. Nakasalansan pa rin ang mga damit ni Leslie. Nasa sulok pa rin ang sapatos niya. Tanging cellphone at isang peres ng tsinelas ang nawawala. Mabilis na nagtala si Seno. Kung umuwi siya ng probinsya, siguradong magdadala siya ng gamit. Hindi to normal. Ang roommate niya, isang dalagang nagngangalang Inday, ay umamin din, hindi siya nagpaalam na uwi ng probinsya. Nung gabing yun, sabi niya babalik siya sa boarding house pagkababa ng bus. Pero hindi na siya bumalik. Tumingin si Rahmat kay Bayu. Kailangan natin ng TV sa paligid ng bus stop. Pero ang lugar sa paligid ng Santa Rosa ay walang public TV. Ang tanging pag-asa ay mga kamera mula sa mga tindahan o guardhouse malapit sa main road. Isa-isa nilang sinuyod. Maraming sirang kamera. Maraming patay dahil sa brownout noong nakaraang linggo. Ang ilan naman ay hindi nakaharap sa kalsada. Hanggang sa wakas, sa isang lumang talyer malapit sa highway ng Balibago. Sabi ng may-ari, may maliit akong kamera sa harap, hindi TV, pero dashcam na kinabit ko para sa security. Sinuri nila ito. Madilim ang recording nung gabing iyon. Malabo, noisy.
Pero may nakita sila bandang 10 oras 15 minuto. Isang motorsiklo, underbone, ang huminto sa gilid ng kalsada. Ang rider ay lalaking naka-dark jacket. Bumaba ito, naghintay, lumingon sa kaliwat kanan. Tapos mula sa labas ng frame may naglakad palapit. Babaeng maliit ang pangangatawan na may sling bag na nigas si Rahmat. Yan si Leslie. Tumango si Seno. At yung lalaki ang posibleng suspect. Pero hindi kita ang mukha, masyadong malayo ang kamera. Gayunpaman, ang modelo ng motor, ang paraan ng paghinto, at ang balisang galaw ay kapansin-pansin. Isinara ni Bayu ang laptop matapos i-copy ang recording. Magsimula tayo sa paghahanap sa mga tricycle driver o habal-habal sa area na to. Yung style niya, parang colorum na service. Tumayo si Rahmat at tinatanaw ang kalsada sa harap nila. Kung taga rito siya, siguradong kilala siya ng mga tao. At doon nagsimula ang paghahanap nila sa isang lalaking may dalang motor noong gabi ng pagkawala ng biktima. Isang taong posibleng huling nakakita kay Leslie ng buhay. Kinaumagahan, nagsimula ang operasyon sa paghahanap sa mga terminal sa Santa Rosa at Biñan. Sina Rahmat, Seno, at Lieutenant Bayu ay kumilos para suyurin ang mga pila ng habal-habal sa ilalim ng flyover at malapit sa mga bakanting load. Pati na rin sa gilid ng daan papunta sa Industrial Park. Maraming rider ang pumipili ng madidilim na lugar para maghintay ng pasahero kapag hating gabi. Sa unang terminal, walang nakakilala sa motor sa video. Sa pangalawa, karamihan ay ayaw magsalita, halatang ilag sa pulis. Sa pangatlong pwesto lang may isang matandang lalaking naka-vest na nagsabing, parang nakita ko na iyang ganyang motor, pero hindi taga rito. Lumapit si Rahmat. Sino siya? Anong pangalan? Dennis, sagot ng matanda matapos mag-alinlangan. Dennis Soriano. Gusto niyan bumibiyahe ng hating gabi. Pag umaga, halos wala siya. Mabilis na nagtala si Seno. Saan siya nakatira? Sa paupahan malapit sa ilog, turo ng matanda sa direksyon ng isang eskinita. Tahimik na tao yun pero iba makatingin. Tahimik ang eskinita na itinuro niya. Tanging tunog ng tubig sa kanal ang naririnig. Nasa dulo ang inuupahan ni Dennis. Nakasarado ng maigi ang pinto. Nang kumatok si Rahmat, walang sumagot. Pangalawang katok, mas malakas, wala pa ring sagot. Lumingon si Bayu kay Rahmat. Baka tumakas na. Sinuri ni Seno ang seradura, nakakunsi. Pero ang maliit na bintana sa gilid ay pwedeng buksan ng kaunti. Mula sa siwang, naamoy ang kulob at masangsang na amoy ng pawis. Itinulak ni Seno ang bintana ng mas maluwag at sumilip. Walang tao, sabi niya. Pero may nakabukas na bag. Nagbigay ng senya si Rahmat. Pumasok sila sa pahintulot ng may-ari ng paupahan. Maliit at madilim ang kwarto. Sa ibabaw ng manipis na kutson, may maruming damit pang factory, bote ng inumin, kalat, at punit na tiket ng bus na may pet sa 3 araw na ang nakararaan. Pero ang pinaka-interesante ay ang itim na plastic bag sa sulok ng kwarto. Dahan-dahan itong binuksan ni Seno. Sa loob, may maliit na bracelet na kulay asul, basag na salamin ng cellphone, at mga barya na may bahid pa ng lupa. Lumunok si Bayu. Kamukha to ng bracelet ng biktima. Sabi ng roommate, laging suot ni Leslie yan. Hinawakan ni Rahmat ang basag na screen gamit ang gloves. Pwedeng galing to sa cellphone ng biktima. Muli, nabuo ang pattern. Hindi lang saksi si Dennis, siya ang pangunahing suspect. Pero isang mahalagang tanong ang lumutang, nasaan si Dennis? May nakitang maliit na notebook si Seno sa ilalim ng unan. Laman nito ay ilang sulat ng petsa at ruta, Terminal Alabang, Balibago, Santa Rosa, Technopark. At sa pinakababa nakasulat, Alice. Balik. Alice ulit. Naningkit ang mata ni Rahmat. Saan pupunta? Paglabas nila ng paupahan, tumatakbong lumapit ang landlord na takot ang mukha. Sir, kagabi nagpaalam si Dennis. Sabi niya pupunta daw ng airport. May trabaho daw sa ibang isla. Nagulat si Seno. Tatakas siya gamit ang eroplano. Tumango ang landlord. May dala siyang malaking bag mukhang nagmamadali. Agad kinontak ni Rahmat ang airport police. Wala pang 5 minuto, pumasok ang report.
ang pangalang Dennis Soriano ay nasa passenger list ng flight papuntang Davao kaninang umaga. Pero hindi siya natuloy lumipad. Kinansel ang tiket. Mabilis na nagtanong si Seno. Saan siya pumunta matapos mag-cancel? Dumating ang pangalawang report, bumili siya ng bagong tiket papuntang Cebu. Pero kinansel din iyon. Pagkatapos nun, wala na siyang record. Napahawak sa ulo si Bayu. Nagpapanik siya. Alam niyang hinahabol na natin siya. Tumingin ulit si Rahmat sa direksyon ng paupahan ni Dennis. Kung hindi siya natuloy umalis ng Luzon, ibig sabihin nasa paligid pa siya. Hinati ang team sa dalawa. Pinangunahan ni Rahmat ang paghahanap sa palengke at terminal. Samantalang sina Seno at Bayu ay sinuyod ang gilid ng ilog, lugar na madalas pagtaguan ng mga kriminal. Nagsimulang umambon. Naging maputik at madulas ang daan. Pero hindi pwedeng huminto ang paghahanap. Sa ilalim ng maliit na tulay malapit sa Santa Rosa, isang nanay na nangangalakal ang nagbigay ng mahalagang impormasyon. Kaninang umaga may lalaking pabalik-balik dito. Basa ang damit, maputla. Parang takot na takot. Ipinakita ni Rahmat ang litrato ni Dennis. Ito po ba? Tumango ang alin ng walang pagdududa. Opo, sir. Naglakad siya papunta sa gubat-gubatan. Tumingin si Seno sa direksyon ng masukal na kakahuyan na nagsisimula ng magdilim dahil sa ulap. Hindi siya malayo. Nagbigay ng mabilis na utos si Rahmat. Habulin natin. Hindi siya pwedeng makawala. At sa mabilis na hakbang, pumasok sila sa gubat-gubatan ng Santa Rosa. Ang lugar na ilang araw lang ang nakararaan ay naging tapunan ng bangkay at ngayon. Maaaring maging huling hantungan ng pagtakas ng isang mamamatay tao. Hindi malawak ang gubat-gubatan pero masukal at puno ng matitinik na damo. Maputik ang daan, nag-iiwan ng baka sa bawat tapak. Pumasok ng mas malalim sina Rahmat, Seno at Bayu. Tumatagos ang ilaw ng flashlight nila sa hamog ng ambon. Ang tunog ng mga kuliglig at patak ng tubig ay nagsama para bumuo ng madilim na iritmo na lalong nagpapataas ng tensyon. Hiwa-hiwalay tayo, bulong ni Rahmat. 20 metros ang layo. Huwag niyong wawalain ang boses ng isa't isa. Mabilis pero maingat silang gumalaw. Ayon sa nangangalakal na nakakita kanina, mukhang balisa si Dennis, pabalik-balik na parang walang mapagtaguan. Ang mga ganitong klaseng suspect ay karaniwang hindi lumalayo, naghihintay lang ng pagkakataon o nawawalan na ng pag-asa. Ilang minuto ang lumipas, huminto si Seno. Lumuhod siya at inilawan ang lupa. Bagong bakas ng paa, sabi niya. Sariwa pa. Kamukha ng pattern ng sapatos na nakuha natin sa kiki. Sinuri ni Rahmat ang direksyon, papunta sa kanlurang bahagi ng gubat, kung saan mas makapal ang mga damo. Sininyasan niya ang mga kasama, tuloy. Sinulong nila ang matitinik na halaman hanggang sa basang-basa na ang mga damit nila. Dumidikit ang mga dahon sa braso. Mas mabigat ang hangin. Pero tumigil sila nang makarinig ng lagutok ng sanga sa unahan. Tinaas ni Seno ang kamay, senyales na huminto. Pinakalma ni Rahmat ang paghinga, nakikinig. Kaluskos. Parang may taong umiiwas na makagawa ng ingay. Bumulong si Rahmat, ayan na siya. Dahan-dahan silang lumapit para palibutan ito. Nang makalapit, aninag ang anino ng isang taong nakatalungko sa likod ng malaking puno. Payat ang katawan, basa ang jacket, nakadikit ang buhok sa noo. Dennis, matigas na tawag ni Bayu. Police 2. Taas ang kamay at tumayo. Nagulat si Dennis. Sinubukan niyang tumayo pero nadulas at muntik ng matumba. Mailap ang mga mata niya, mapula at balisa, parang hayop na nakulong. Huwag kayong lalapit. Huwag, sigaw niya. Humakbang si Rahmat ng kaunti. Dennis, wala ka ng kawala. Sumuko ka na. Yan ang pinakamaganda mong gawin. Pero umatras si Dennis. Bumunggo ang likod niya sa puno. Sa kilos niya, halatang nasa gilid na siya ng takot at kawalan ng pag-asa. Hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong patayin siya. Gusto ko lang makipag-usap. Nanatili sa pwesto si Seno. Matigas ang boses. Pero pinatay mo siya sa bugbog. Kailangan mong ipaliwanag ang lahat. Sa sandaling iyon, tumakbo si Dennis,
Hindi palabas ng gubat, kundi papasok sa mas malalim na parteng puno ng ugat at lubak. Hinabol siya ni Rahmat. Binasag ng mga hakbang nila ang katahimikan. Muntik nang madulas si Seno sa maputik na lupa, pero agad bumangon. Umikot si Bayu para harangan ang daan. Tumalon si Dennis sa maliit na kanal. Pero sumabit ang paa niya sa ugat. Bumagsak siya ng malakas. Gumulong ang katawan niya ng ilang beses bago huminto malapit sa malaking bato. Mabilis na lumapit si Rahmat at itinutok ang baril. Dennis, huwag kang gagalaw. Itinaas ni Dennis ang kamay hinihingal. Putol-putol ang hininga, puno ng putik ang mukha. Wala nang matatakbuhan. Ibinaba ni Rahmat ang baril at pinusasan siya. Masyado mo nang pinahaba ang swerte mo. Oras na para tumigil. Hindi nanlaban si Dennis, yumuko lang siya. Nanginginig ang balikat. Hindi ko alam ang gagawin ko, sir. Ang bilis ng pangyayari. Hinila siya ni Rahmat patayo. Magsimula tayo nung gabing yon. Magpaliwanag ka. Pero kailangan muna nilang lumabas bago lumakas ang ulan. Tumawag ng backup si Bayu. At dumating ang patrol team para sunduin sila sa gilid ng gubat. Sa istasyon ng pulis. Matapos maupo si Dennis sa interrogation room, hinayaan muna siya ni Major Rahmat ng ilang minuto. Akala ko gusto niya ako, dahan-dahang sabi ni Dennis. Laging mabait si Leslie tuwing hinahatid sundo ko siya. Nakangiti. Malambing magsalita. Akala ko senyales yun. Nanatiling kalmado si Rahmat. Tapos anong nangyari nung gabing iyon? Tinitigan ni Dennis ang blankong mesa, parang nakikita ang anino ng nakaraan. Sinundo ko siya sa bus stop. Sabi niya uwi siya sa boarding house. Pero nung sinubukan kong makipag-usap, tumanggi siya. Sabi niya, service lang kita. Ayaw daw niyang magpaistorbo. Nagbago ang boses ni Dennis, naging galit at nanginginig. Nawalan ako ng kontrol. Tinulak niya ako. Na-offend ako. Tapos pinalo ko ang ulo niya ng bato. Isinulat ni Seno ang bawat salita. Hinilot ni Rahmat ang sentido niya. Trahedya ang kwento, pero krimen pa rin ang krimen. Alam mong patay na siya, tanong ni Rahmat. Dahan-dahang tumango si Dennis. Opo. At nagpanik ako. Kinuha ko ang cellphone niya, pera niya. Tinapon ko ang katawan para walang makaalam. Bumigat ang katahimikan sa kwarto. Isinara ni Rahmat ang notebook. Dennis Soriano. Nakukulong ka sa kasong murder at theft. Tuloy ang proseso. At dahil doon, isa na namang madilim na misteryo sa Laguna ang nagsimulang magkaroon ng sagot. Matapos maisulat ng malinaw ang salaysay ni Dennis, bumalik sina Rahmat at Seno sa mesa na puno ng files. Dalawang magkaibang kaso, Caloocan at Laguna. Parang dalawang mundong walang koneksyon. Pero pareho silang nagpapakita ng iisang bagay, kung paano nagiging karahasan ang emosyon ng tao kapag nawalan ng kontrol. Kahit umamin na si Dennis, hindi pwedeng huminto doon ang proseso. Kailangan nilang tiyakin na bawat detalye ay tugma sa physical evidence para walang lusot sa korte. Magsimula sa cellphone ng biktima, sabi ni Rahmat habang binubuksan ang evidence bag sira at maputik ang phone, pero nagawa itong buhayin ng AK Forensics gamit ang special method. Resulta, tanong ni Seno. Nagdala ng laptop ang technician at ipinakita ang huling data mula sa cellphone ni Leslie Mariano. May text message, nasa balibago na ako. Sunduin mo ako. Ang message ay nasend sa number na nakapangalan kay Dennis. Kumpirmasyon ito na sadyang kinontak ng biktima ang suspect nung gabing iyon. Walang pamimilit sa simula. Pero 2 minuto matapos masend ang message. Ang EF location ay nagpakita ng mabilis na paggalaw papunta sa Santa Rosa area. Direksyon na hindi tugma sa ruta pauwi ng boarding house. Ito ang puntong papunta sa crime scene. Sabi ng technician. Huminto ang galaw ng biktima ng mga 20 minuto bago gumalaw ulit papunta sa damuhan. Hinawakan ni Rahmat ang baba niya. Yun ang oras na inatake siya ni Dennis. Pumasok din ang forensic report. Ang pangunahing sugat sa ulo ay galing sa mabigat na bagay na mapurol. Walang senyales ng mahabang kaladkad. Walang senyales ng sexual assault. May mga pasa sa braso, tanda na sinubukang manlaban o kumawala ng biktima.
Lahat ay tugma sa kwento ng suspect. Kahit na halatang pilit pinapalambot ng suspect ang kwento para hindi magmukhang brutal. Samantala, sa kabilang kwarto, nakayuko si Dennis. Nakatali ang mga kamay. Nakabantay si Bayu sa likod niya. Pagpasok ni Rahmat, bahagyang umangat ang ulo ni Dennis. Pero blanko ang tingin. May hindi ka pa na ipapaliwanag. Sabi ni Rahmat ng patag. Bakit mo kinuha ang cellphone at pera ng biktima? Huminga ng malalim si Dennis. Kailangan ko ng pera. At naisip ko maibibenta ko yung phone. Lumapit si Seno at tumitig ng diretso sa mata niya. Ang ginawa mo pagkatapos ng pagpatay ay nagpapabigat ng kaso mo. Hindi ka lang namalo dahil sa galit. Nagnakaw ka. Nagtago ng ebidensya at sinubukan mong tumakas. Tumahimik si Dennis. Lalong namutla ang mukha. Hindi ko na alam ang gagawin ko pagkatapos nun. Mahina niyang sabi. Nagpanik ako. Natakot akong mahuli. Wala akong kakampi dito. Isinara ni Rahmat ang notebook at tumayo. Ang panik ay hindi dahilan para pumatay ng tao at itapon ang katawan na parang basura. Yumuko ulit si Dennis, hindi na sumagot, hindi na naghanap ng palusot. Kinahapunan. Bumalik sina Rahmat at Seno sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay para siguraduhing walang ebidensyang naiwan. Tila na ang ulan. Pero dahil maputik ang lupa, ang amoy ng basang lupa at naiiwan pang amoy ng nabubulok na katawan ay nalalanghap pa rin ng bahagya. Tingnan mo to. Sabi ni Seno sabay turo sa maliit na marka sa lupa. Bakas ng linyang tuwid. Parang skid mark ng motor na biglang huminto. Tugma to sa sinabi ng saksi. Huminto siya ng ilang beses bago nagdesisyon. Tumingin si Rahmat sa paligid. Ang mga liblib na lugar na ganito ay madalas piliin ng mga baguhang kriminal. Akala nila, kayang itago ng gubat ang lahat. Bumuntong hininga siya. Pero laging may kwentong iniiwan ang bakas ng tao. Sa likod ng talahib, nakita nila ang maliit na piraso ng telang kulay abo, tugma sa uniform vest ng biktima. Posibleng napunit ito habang nanlalaban. Maliit na ebidensya. Pero nagpapatibay sa reconstruction ng pangyayari. Kinagabihan sa presinto, nagpulong ang team para sa final assessment. Lahat ng ebidensya, dashcam footage, giyet history, pag-amin, testimonya ng saksi, gamit ng biktima, bakas ng sapatos. At weapon sa crime scene ay nagtutugma na. Isinara ni Bayu ang huling folder. Wala nang nakabitin. Ready na tayong i-turn over sa piskalya. Dahan-dahang tumango si Rahmat. Siguraduhin niyong maibalita sa pamilya ng maayos. Karapatan nilang malaman ang nangyari. At karapatan nilang malaman na nahuli na ang may sala. Dagdag ni Seno. Sa labas, umilaw na ang mga poste, tumatago sa bintana ng opisina. Gumagawa ng mahabang anino sa sahig. Tumanaw si Rahmat sa labas sandali at bumulong. Minsan, ang nagpapabigat sa kaso ay hindi lang ang paghuli sa pumatay, kundi ang pagtatapos ng kwentong hindi naman sana dapat nangyari. Dahil doon, isang malaking bahagi ng kaso sa Laguna ang nailagay na sa tamang kalalagyan. Araw ng pagsasara ng kaso. Iba ang pakiramdam sa presinto. Walang gulo at ingay gaya ng dati. Tanging tunog ng mabibigat na hakbang ng mga pulis sa halway. Paminsan-minsan, tunog ng papel na nililipat o ballpen na tumatama sa mesa. Ang dalawang malaking kaso, sa Caloocan at Laguna, ay nahanapan na ng dulo. Pero para kay Major Rahmat, ang pagtatapos ng investigasyon ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng bigat sa dibdib. May bagay na nakabitin. Bagay na hindi niya maisusulat sa official report. Kinahapunan, nagdesisyon si Rahmat na bisitahin ang pamilya ng unang biktima, ang pamilya ni Sarah Villanueva. Ang bahay ng magulang ni Sarah ay nasa gilid ng Maynila. Hindi malaki pero maaliwalas na may maliliit na halaman sa teras. Pagdating ni Rahmat, binuksan ng nanay ni Sarah ang pinto. Puffy ang mga mata. Nabalitaan na niyang nalutas na ang kaso ng anak niya. Salamat po, sir, sabi ng nanay. Basag ang boses. Gusto ko lang malaman ang totoo. Hindi perpekto ang anak ko, pero hindi niya deserve na mamatay ng ganun. Yumuko si Rahmat bilang paggalang. Ginawa po namin ang lahat.
Nay, kumpleto na ang ebidensya at pag-amin. Gugulong na ang kaso. Dahan-dahang umupo ang nanay ni Sarah. Pinipigil ang hikbi. Sa maliit na mesa sa sala, may litrato ni Sarah kasama ang dalawang anak, dalawang batang lalaki na ngayon ay lalaking walang ina. Ang pinakamabigat para sa akin. Patuloy niya ay hindi lang ang pagkawala niya, kundi ang isipin ang mga apo ko. Maliliit pa sila, sir. Nagtatanong pa rin sila kung kailan uwi ang nanay nila. Tumarak ang mga salitang iyon sa dibdib ni Rahmat ng mas malalim. Walang suspect, walang report. Walang parusa ang makakapagbalik sa buhay na nawala. Natitigan lang niya ang litrato. Nararamdaman kung gaano karupok ang buhay ng tao kapag nilamon ng panandali ang emosyon. Ilang araw ang lumipas. Pumunta sina Rahmat at Seno sa Laguna para harapin ang pamilya ni Leslie Mariano na lumuwas pagaling probinsya. Dumating sila na simple lang ang suot, bit-bit ang maliit na bag na mailamang huling damit ng anak nila at ilang dokumento. Ang tatay ni Leslie, isang matandang lalaking pinatigas ang mukha ng trabaho sa bukid, ay nakatayo ng tahimik. Habang ang nanay ay hawak-hawak ang shawl na dating suot ni Leslie nung umalis ito para magtrabaho sa Maynila. Gusto lang tulungan ng anak ko ang pamilya, sabi ng nanay. Nanginginig ang boses. Nang ibang bayan siya kasi gusto niyang maipagawa ang bubong namin na tumutulo. 17 anyos pa lang siya, sir. Bata pa. Nanikip ang lalamunan ni Rahmat. Naunawaan namin ang sakit ng pagkawala niyo. Nay, nahuli na ang gumawa. Matibay ang ebidensya laban sa kanya. Sa wakas, nagsalita ang tatay ni Leslie. Malalim at mabigat ang boses. Hindi kami humihingi ng marami. Gusto lang namin ng hustisya. At gusto naming maiuwi ang anak namin ng may dignidad. Tumango si Rahmat. Karapatan niyo iyan. Sisiguraduhin naming maayos ang lahat ayon sa proseso. Paglabas nila, tumingin si Seno kay Rahmat. Sir, nahuli na natin ang pumatay. Pero bakit parang walang relief? Mahinang sumagot si Rahmat. Kasi sa mga ganitong kaso, hindi lang tayo nagbibilang ng ebidensya. Nakikita rin natin ang pagkakabasag ng puso ng tao. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Rahmat ng mag-isa sa mesa niya, binuksan niya ang report ng dalawang kaso. May pagkakatulad na malinaw, parehong babaeng mahina ang biktima, nagtatrabaho ng marangal, namumuhay sa hirap. Ang dalawang salarin ay mga lalaking nakulong sa sarili nilang takot. Hindi matatag ang emosyon, mababa ang tingin sa sarili, seloso, at hindi kayang kontrolin ang galit. Walang malaking plano, walang komplikadong sabuatan. Isang madilim na sandali lang. Isang minutong pagkawala ng kontrol na bumawi ng dalawang buhay at sumira sa dalawang pamilya. Nagsulat si Rahmat ng personal na note sa maliit niyang notebook, hindi parte ng official report, kundi paalala sa sarili, isang buhay ang nawala hindi dahil sa planadong puot, kundi dahil sa galit na hinayaang lumago. At maraming tao ang hindi namamalayan na ang panandali ang pagkawala ng kontrol ay pwedeng pumatay sa kinabukasan ng maraming kaluluwa. Isinara niya ang notebook. Sa labas ng bintana, dahan-dahang pumapatak ang ulan. Tila nakikiramay sa dalawang madilim na kwentong kasasara lang. Ilang araw ang lumipas at humupa na ang kaso sa balita. Pero sa mga komunidad sa Caloocan at industrial area ng Laguna, ang kwento tungkol sa sako sa bangketa at bangkay sa damuhan ay pinag-uusapan pa rin. Hindi kakaunti ang nagsimulang maglagay ng dagdag na ilaw sa bahay, nagkabit ng teeth, at nagbilin sa mga anak na huwag umuwi ng hating gabi. Dumalo si Rahmat sa isang town hall meeting sa imbitasyon ng barangay captain. Nakatayo siya sa harap ng mga magulang, night shift workers, at mga nanay, mga taong ang mukha ay kakikitaan ng pangamba at kagustuhang umintindi. Mga kababayan, malinaw na sabi ni Rahmat. Ang dalawang kasong nalutas natin kamakailan ay nagtuturo ng isang bagay. Ang krimen ay madalas mangyari hindi dahil gustong pumatay ng tao, kundi dahil hindi nila makontrol ang emosyon at pinili ang maling daan. Nagpatuloy siya, pahirap ng pahirap ang buhay. Ang pressure sa pera, magulong relasyon, at kalungkutan ay pwedeng magpaligaw sa tao. Pero walang rason na pwedeng magbigay katwiran sa karahasan. Pahalagahan ang buhay, pahalagahan ang kapwa. At kung galit ka o pressured, huminto ka muna sandali. Ang sandaling iyon ay pwedeng magligtas ng maraming bagay.
Tumango ang mga residente, ang iba ay naluluha. Tinapos ni Rahmat sa mga salitang simple pero mabigat. Hindi natin mapipili ang tadhana, pero mapipili natin ang ating ikikilos. At minsan, ang pagpiling iyon ang magdidikta kung makakauwi ba tayong buhay o hindi na makakauwi kailanman. Natapos ang pagpupulong sa mahabang katahimikan, hindi dahil sa takot, kundi dahil natuto sila ng mahalagang bagay, na ang trahedya ay pwedeng manggaling sa mga bagay na mukhang maliit kung makakalimutan ng taong bantayan ang puso at isip niya. At sa ganoong paraan, ang dalawang madilim na kwento, ang sako ng bangkay sa Caloocan at ang tahimik na pagpatay sa Laguna, ay nakarating na sa wakas. Hindi wakas na masaya, kundi wakas na nagpapaalala na ang bawat buhay, gaano man kasimple, ay maihalagang hindi mapapalitan.